Ang tugon niyo po ay Viva! Viva Pete Senior! Viva Pete Senior! Viva Pete Senior! Lakpakan natin ang ating Diyos. Ngayon po ay ang fiesta ng Jesus bilang Santo Niño, bilang isang bata. Isang imahe na malapit sa atin ng mga puso ng bawat Pilipino. Tatlong katangian ang dapat nating tularan kay Jesus bilang isang bata. Tatlong katangian na dapat natin gagampanin kahit na tayo ay nagtatanda. Himay-himay natin. The first character is dependence. Kadalasan sa pamilya, ang nagtatrabaho ay ang magulang. Ang naglalaba ay yung nanay. Nagluluto pa rin ang nanay. Kumakayod sa buhay ang mga magulang. At ang mga bata ay nakadepende pa rin sa mga magulang. Dahil hindi pa sila maaaring tumayo sa sariling mga paa. Hindi pa kayang gumawa ng sariling desisyon. All children will always be dependent to their parents. But also like Jesus Christ who became like child. Ang Diyos na si Jesus, naging bata tulad natin. Pero hindi naman siya agad-agad ang nagasikaso ng sarili niya. Nakadepende rin siya sa kanyang mga magulang na si San Jose at ang Birheng Maria. At ano ang tinuturo sa atin ito? Dependence calls us to humility. Sa panahon at henerasyon at sa mundo na tinuturo sa atin na maging strong and independent person, ang araw na ito ay paalala sa atin na kapag hindi na kaya na natin ang sitwasyon, marunong humingi ng tulong sa iba. Sa movie, a short film entitled The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse, may isang particular scene na tinanong, "What is the bravest thing you've ever said?" At ano ang sagot? "The bravest thing I've ever said is help." Ang pinakamataba kong binanggit ay ang salitang tulong. Kaya tatanungin ko sa inyo, mga kapatid kay Kristo, lalo na po yung mga may kaya ng tumayo sa sarili nilang mga paa, sa mga pagkakataong nangangailangan kayo ng tulong, do you prefer to do it on yourself or at times you ask help from others? Ang Diyos paalala sa atin, be dependent on me. You are my children, I will do and take care of you. Ang unang katangian ng Jesus bilang isang Santo Niño ay dependence. Ang ikalawa naman ay innocence. Dependence, innocence. Malaki po ang pinagkaiba ng pagiging ignorante sa pagiging inosente. Ang pagiging ignorante ay wala kang alam. Ang pagiging inosente ay wala kang kamuwang-muwang. Lahat tayo na nagtatanda ay maaaring hindi na ignorante. Pero tanong ko, inosente pa ba kayo? What innocence truly mean? Ang ibig sabihin ng innocence, pagiging inosente, ay hindi walang alam. Ang pagiging inosente ay alam yung tama at mali. At hindi ginagawa ang mali, bagkus sinusuportahan at ginagawa ang tama at totoo. Sa mga may alagang bata sa bahay, di ba, may mga pagkakataong pinagsasabihan kayo ng mga chikiting. Sasabihin nila, di ba, akala ko masamang magsinungaling. Bakit kayo naglalay? Hindi po ba masamang magsabi
ng masasamang salita. It's wrong to say bad words. Bakit kayo nagmumura? Tama? Kadalasan ng mga bata magpapaalala sa atin kung ano yung tama. Because they are not ignorant, but innocent. As we grow old, habang tayo nagtatanda, sana may pinagkakatandaan kayo. Hindi man pagiging ignorante, pero sana kaakibat pa rin natin ang pagiging inosente. Dependence, innocence. Ang ikatlo at huling katangian ni Jesus bilang isang bata, Jesus Santo Niño, ay ang pagiging presence. Sa mga may alaga sa bata sa bahay, mapapansin ninyo na iba ang kalakaran sa loob ng tahanan. May isa akong kaibigan, nung nanganak yung ate niya doon sa kanila nanirahan. Dati, kanya-kanya silang kumakain. Pero nung nagkaroon na ng bata sa bahay, ay hindi na sila kanya-kanya, kundi sabay-sabay nang kumain. Dati, pag mag-aaway, halos mga masasakit na mga salita, nagmumurahan, minsan nagliliparan ang mga bagay sa loob ng bahay. Pero nung nagkaroon ng bata, pag magsisimula ng mag-away, sasabihin nila sa isa't isa, may bata Bata yun. But the Lord is teaching us today, dear brothers and sisters, ang bawat bata ay may kanya-kanyang presensya. Hindi dahil cute lang sila, but because our God resides in each child. Kaya ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, mga kapatid, kay Kristo, babala sa atin ni Jesus, huwag papabayaan ang mga bata. Bakit? May pananagutan tayo sa Diyos sa wakas ng panahon. Pag pinabayaan ang mga bata, pag tinuruan sila ng mga masasama, at pag sinaktan mo sila, ang Diyos may babala sa iyo, ikay hindi bibigyan ng kantipala sa buhay na walang hanggan. Because each child, God resides on each child. Tatlong katangian ni Jesus na bilang bata at tatlong katangian ng mga bata na dapat pa rin nating bitbitin hanggang ngayon. Dependence. Marunong pa rin tayo humingi ng tulong sa iba at sa Diyos. Innocence. Alam ang tama at mali, gawin ang tama, iwasan ang mali. Presence. Pangalagaan at pahalagahan ang bawat isa, lalo na ang mga bata, dahil ang Diyos ay nasa kanila tuwina. Amen.